Hello and welcome sa EE Lectures. Bali, for today, sisimulan na natin yung video series about dun sa pampasleep. So, yung mga pampatulog, no? So, itong video series na to, nagfo-focus sa pagde-derive ng mga ilang formula sa electrical engineering. So, for this video, ang gagawin natin is yung derivation ng transient current for series RL circuit. So, nga pala, no? Shout out sa electrical engineering students ng Mariano Marcos State University. Hello! For this video, i-derive natin ang step response in terms of current ng series RL circuit, or also known as yung transient current ng isang series RL circuit. So, ang gagawin natin, magsisimula muna tayo sa formula ng voltage. Diba ang voltage kapag series circuit is additive? So, we can say na yung total voltage is equal sa VR plus VL. Pero ano nga ba yung VR plus VL? So, yung VR is equal sa IR, and then naman yung VL is equal sa L di dt. So, kung ma-remember natin, di ba, yung mga formula natin sa circuits. Ito yung voltage across the inductor, tapos ito naman yung voltage across the resistor. So, ang gagawin natin, i-lalaplas natin yan, no? Pero bago yun, in terms of total voltage, pwede natin siya express as B is a function of T, tapos meron tayong UT. So, yung U is a function of T is step response, or yung tinatawag na Heaviside function. So, yung step response, meron siyang dalawang value, 0 tsaka 1. So, 0 yung value niya kapag yung time is less than 0 seconds. And 1 naman yung value niya kapag yung time is greater than or equal to 0 seconds. Pwede natin siya i-graph na ganito, no? So, sabi natin, meron tayong y-axis at may x-axis. So, kapag yung time is equals to 0, 1 yung value niya. Pero kapag less than 0, ayan siya, wala siyang value. So, itong step response na to, di ba, pwede natin masabi, yan yung isang profile ng isang DC circuit. Di ba kasi kapag nag-evaluate tayo ng waveform ng isang DC circuit, isang diretso siya na straight line. So, di ba, once na mag-close yung switch dito, papasok agad yung DC source, which at time is equals to 0, meron na kagad nakaabang na value. Okay? So, kaya yan, yung V is a function of T natin, sinalpakan natin ng UT. Okay? So, ilagay na natin ulit si IR, pati si L di all over dt. So, gawin muna natin, mag-recall lang tayo ng mga Laplace function. Okay, so yung Laplace ng f is a function of t is equal siya sa f function of s. And then, yung Laplace ng isang unit step function or ng Heaviside function is 1 all over s. Hindi lang yun, kapag nag-Laplace tayo ng derivative no, ng isang function with respect to time, diba? Yung magiging Laplace niyan is s f function of s minus f, and diba, yung value ng function mo at 0. Pero ayun, kapag nagde-derive tayo sa transient circuits, kadalasan, ina-assume na natin to na 0. So, bali, wala na siya. So, ngayon, kapag in-applyan na natin ng Laplace, itong equation na to, di ba, itong buong equation ng total voltage, applyan natin siya ng Laplace. So, yung magiging equation na natin is B function of S multiply by 1 over S. Kasi di ba yung Laplace ng U is a function of A is 1 over S. And then, pagdating naman sa kabila, I function of S and then times R plus mangyayari L S I function of S. So, ngayon, gagawin natin,
factor out natin yung IS. Kasi nga, di ba, hinahanap natin yung transient current o yung step response in terms of current. So, lalabas, B function of S all over S is equals to I function of S, so multiply by R plus SL. So, ngayon, gawin lang natin, transpose natin sa kabilang side. So, lalabas yung I function of S is equal sa B function of S all over, so S multiply by SL plus R. So notice na pinagpalit ko sila ng pwesto kasi magiging helpful mamaya yan, especially kapag magte-take na tayo ng inverse Laplace transform. So ngayon, gawin natin itong side na to, i-breakdown natin siya sa partial fraction. So yung B function of S all over S multiply by SL plus R. So, in terms of partial fraction, A all over S plus B all over, so SL plus R. So, gagawin natin, itatranspose natin itong side na to dito, no? And then, i-evaluate na natin yung partial fraction natin. Okay? So, bali mangyayari, B function of S is equals to A multiply by SL plus R. Kasi di ba kapag nilipat natin ito, makakancel yung S, tas matitira yung SL plus R. At mangyayari naman pagdating sa B, magiging BS na lang siya. So ngayon, gawin na natin, evaluate na natin yan. Ang unahin muna natin is in terms of constants. So bali, ibig sabihin, ang lalabas lang sa equation natin is yung mga constant. So, sa left side, ang lalabas is BS. Pagdating naman sa kabilang side, yung A times R. So, di ba kapag binultiply natin ito, yung isang A may S, yung isang A, R lang. Eh, since constants yung i-reflect natin, AR lang, yung mga may S, hindi kasama. So, lalabas ngayon, pag transpose natin yan, yung A is equal sa B function of S all over R. Okay? Ngayon, isunod naman natin is yung pag-evaluate sa B. So, magagamit natin yan kapag mag-evaluate tayo ng mga S. So, sino yung mga may S dun sa equation? So, lalabas yung left side, wala. So, 0 na siya. Pagdating naman dito sa kabila, lalabas si ASL. Okay? So, bali, ASL plus BS. Pero ayun nga, di ba, kailangan natin hanapin yung B. So, bali, BS is equal sa ASL. So, mangyayari, pwede natin i-cancel yung S. Since yung A, di ba, is BS, B function of S all over R, so, pwede natin masabi yung B, may negative nga pala to, no? Ayan, so, B is equal sa negative B function of S all over R times L. So, ayan, bali masasabi natin na evaluate na natin yung A at the same time na evaluate na natin yung B. So, pwede na natin siya ibalik ulit dun sa partial fraction natin. Okay, so, bali mangyayari dyan, yung I function of S natin is equals to, so, BS, so, B function of S all over R times S plus yung in terms naman dun sa B. So, bali meron kang negative BSL all over R multiply by, so, 1 all over SL plus R. Okay? So, ngayon, ang gagawin ko dito sa SL plus R, dito sa equation na to, ilalabas ko si L. So, yung magiging itsura na equation natin ganito. So, yung IS natin is BS all over RS. So, minus BSL all over R multiply by. So, bali ito equation na to, ganito na mangyayari. Ilalabas ko yung L. So, yung magiging itsura niya na is S plus R over L. Okay? So, di ba mangyayari kapag pinasok ko ulit itong L dito sa equation na to,
ganito ulit magiging itsura niya. Kaya lalabas, itong equation na ito is equal lang siya dito. Ayan, since nalabas na natin yung L, ano mangyayari? Maka-cancel out sila. So, yung magiging equation na natin ng I function of S is B function of S all over RS minus, so B function of S, ayan, all over, so R multiply by S plus R all over L. So, ano yung mapapansin natin? Common yung BS all over RS or yung BS all over R. I-erase po nga pala natin to. Ayan. So, bali yung magiging equation na natin is B function of S all over R multiply by 1 over S minus 1 all over S plus R all over L. So, ayan. Okay na yung I function of S natin. So, ngayon, kung gusto na natin sila ipadala sa time domain ulit, ang kailangan na natin gawin is i-inverse Laplace itong equation na to. Okay? So, ngayon, i-check natin itong term na to, no? Ayan, yung 1 over S plus R over L. So, balik lang tayo dun sa Laplace. Okay? So, kung meron kang Laplace ng e raised to alpha t, yung magiging Laplace transform niyan is 1 all over S plus alpha. So, ibig sabihin, di ba, kapag nag-inverse Laplace tayo ng S plus alpha, magiging e raised to negative alpha t siya. So, ngayon, pwede na tayo mag-inverse Laplace. So, kapag in-inverse Laplace natin itong buong equation na to, okay, so, ang magiging itsura niya na, babalik na siya sa function ng time. So, I is a function of t is equals to, sabihin natin, B is a function of t all over R. Diba, yung U is a function of t kapag nilaplace natin, diba, 1 over S siya. So, ibig sabihin, kapag in-inverse Laplace natin yung 1 over S, magiging U is a function of t siya. So, balik tayo dito. So, ibig sabihin, kapag in-inverse Laplace natin 1 over S, magiging U is a function of t siya. So, minus yung inverse Laplace ng 1 over S plus R over L, magiging e raised to negative R all over L t. Kasi di ba lalabas yung alpha mo is C R over L. So, ayan na yung equation natin para sa transient current or step response in terms of current sa RL circuit. Pero di ba kapag nakakita ka ng mga simplified formula sa transient circuits, hindi naman ganyan itsura niyan. So, babalik tayo dun sa definition ng U is a function of t or yung tinatawag na step response. So, yung step response, di ba may value na 1 kapag yung time is equals to 0 or greater than 0. Ito na nga, di ba, base dun sa graph. Kaya yung equation natin na U is a function of t, itong part na to, pwede natin siyang palitan ng 1. Kaya magiging kamukha na siya ng mga formula katulad sa mga libro. So, yung I is a function of t, pwede natin sabihin B over R multiply by, di ba kapag yung time is equals to 0, ang value ng U is a function of t or yung unit step function is 1. So, minus e raised to negative R all over L t. So, ito na yung pinaka-formula mo for transient current, no, sa series RL circuit. So, ito yung unang derivation natin, no, sa pampaslip series or yung mga pampatulog na series natin. Okay? So, sa susunod na video, ang susubukan naman natin is step response ng voltage ng inductor. So, ayun, see you na lang muna sa mga short videos na kaya natin gawin for the meantime kasi hirap pa tayo magbigay ng full-blown videos. So, sana kahit paano nakatulong itong mga uri ng video na to, no? So, ayun, see you na lang sa mga susunod nating video dito sa Pampaslip na playlist. So, thank you sa pagsubaybay sa EE Lectures and The Lord of Stories podcast. Bye!